Ito po ang daan ng aming binabagtas bago namin marating ang isang sitio ng Barangay Lama-Lama. May mga daan ang kailangan pa naming bungkalin upang kahit papaano ay makadaan ang gulong ng aming mga motorsiklo. Mahirap man, ngunit kailangan namin itong pagdaanan upang maabot ang ating mga kababayang nakatira sa sityong iyon. May mga pagkakataong hindi maiiwasan na natutumba ang aming mga motor. Ngunit kailangan naming tatagan ang aming mga loob at lumaban dahil malayo-layo pa ang aming lalakbayin. Hindi man bago sa akin ang mga daanang ganito, ngunit ako'y nahihirapan pa din at kinakabahan. Hindi lang kasi bato, ngunit bangin ang pwede naming kalalagyan pag nagkamali kami sa pagmamaneho. So ngayon po mga kababayan ay magsisimula yung aming paglalakad papunta sa sitio Pulangi, Barangay Lama-Lama. Tinatawag siyang sitio Pulangi mga bay dahil malapit po siya o nasa tabi po siya ng Pulangi River. So, hindi ko rin matansya kung ilang minuto kami maglalakad. Basta't kailangan pa naming daanan yung mga matatarik at pababa, paakyat. Hindi naman siya ganong kabigat, pero pag matagal mo na siyang karga-karga, masakit na siya sa balikat. So ayan, meron na tayong nakikitang bahay mga kababayan. Dito na po tayo sa Sitio Pulangi. Sa Sitio Pulangi mga kababayan. At isang bahay lang po yung naabutan natin dito. Pamayanan doon, merong mga tao doon noon. Ngayon wala na daw. Kasi dahil sa hirap ng buhay, napilitan po yung mga kababayan natin na yung self-mining or yung basic mining mga kababayan, yung ginagawa nila ay pamanlas, no? O hindi ko masabi mga kababayan na failed ang mission natin dahil kahit papaano po ay narating natin ang lugar na ito. Malungkot man kami mga bay na wala kaming nadatnang mga bata upang mabigyan ng mga love boxes. Ngunit nagpapasalamat pa din kami sa Panginoon na may isa kaming pamilyang nakilala. Si Ate Carla and si Kuya Sainuddin. Nangingisda sila sa ilog ng Pulangi mga bay upang meron daw silang dalhin pa uwi sa kanilang mga anak. Tulong-tulong ang mag-asawa mga bay upang makahuli ng isda. Si Ate Carla ang taga-sagwan at si Kuya naman ang taga-hagis ng lambat. Yung buhay namin parang risky, no? Mahirap talaga. Mahirap talaga sir kasi hindi mo na anuhan kung ang buhay mo o mabuhay ka pa o di kaya yung bangka makulog. O nasubukan nyo na madisgrasya sa bangka? Oo sir, nasubukan namin sir. Kung tutuusin mga kababayan ay napakadelikado ng kanilang hanap buhay. Pero patuloy nila itong ginagawa upang may panghain daw sila sa kanilang hapagkainan. Tara at samahan niyo po kaming alamin ang kwento ng buhay ng mag-asawang Ate Carla and Kuya Sainuddin. Magandang tanghali mga kababayan. So narating na po natin ang Sitio Pulangi 5, Barangay Lama-Lama, President Roxas, North Cotabato matapos ang mahigit 2 oras na pagmumotor at paglalakad. So, nakarating kami dito mga kababayan at buti na lang at meron tayong nadatnan na isang pamilya na andito sa Pulangi 5. At nakapagtanong tayo dito kung meron pa ba silang mga kasamahan
And yet, wala na po silang mga kasamahan dito mga kababayan. Dahil sa hirap ng buhay, kailangan din ng hanap buhay yung ating mga kababayan. Noon kasi mga kababayan, ang kanilang hanap buhay po ay ang pangingisda sa ilog na yan. So yan po ang Pulangi River, dyan po sila nangingisda. Araw-araw po meron po silang nahuhuling isda at yun po ang form of their livelihood or yun po ang kanilang hanap buhay. Ngunit magdadalawang buwan na daw po na wala po silang maayos na huli. Kaya't yung iba ay naghanap po ng ibang hanap buhay. Noon din po mga kababayan ay nagsasaka yung ating mga kababayan dito. Ngunit dahil po sa rat infestation o pagdami ng mga daga ay napilitan po sila na i-stop yung kanilang pagtatanim ng mais. No? Kasi preferably yung kanilang mga tanim dito mga kababayan ay mga mais. So ngayon ay atin pong kakapanayam yung pamilyang naabutan natin kanina. So sila na din po yung pamilyang tutulungan natin ngayong araw dahil ang pagkakataong ito ay bigay din po ng Panginoon na makilala sila. So tara mga bay, samahan niyo po ako. Ayo. Ay ate, good morning. Morning, sir. Sige na. Hugaw mo ang tiil. Bilhin na naman siya. Pasok ka. Magandang tanghali po mga kababayan. Andito po tayo ngayon sa Sitio Pulangi 5. No? Kasama po natin ang pamilyang ito na nadatnan natin na andito sa lugar na ito mga bay. Bali, dun po sila sa may sentro mga kababayan. Dun po sila sa may sentro sa Barangay Lama-Lama. At salamat sa Panginoon at naabutan natin sila dito kasi may pinuntahan lang din sila dito mga kababayan. So, kuya, unsay pangalan na to, kuya? Zainuddin Ahmad. Ikaw ate, anong pangalan? Clara Ahmad. Bali, Islam? Islam. Alright, Islam po si kuya and si ate mga kababayan. Manubo ko. Okay. Isang tribo si ate tapos si kuya ay Islam. Taga saan ka dati, kuya? Sa Nangaan po. Saan na? Dapat kuya, saan po yan ba? Sa Kabakan. Sa Kabakan. Tapos ikaw ate? Taga Lama-Lama din. Taga Lama-Lama. Alright, so kamusta po yung hanap buhay nyo dito ate? Or ano po yung hanap buhay ninyo? Sir, ang hanap buhay po naman ito ay mangingisda po. Minsan wala kami makuha, kaya maghanap kami ng ibang paraan na makakita kami ng pagkain, mabanlas, tapos kanang mag-inadlaw, maunang among kuan dire kung walay Taiwan. Ayun. So ang primary nila na source of income mga kababayan ay yung pangingisda kasi malapit po sila sa ilog. Tapos ngayon ay tinatry nila yung pamanlas na tinatawag dito, pamanlas. Ibig sabihin mga bay, yung mining, no, small mining mga bay na diyan lang ginagawa sa may sapa, no. So bali yung mga tao lang ang gumagawa nun at walang machine na gamit except for yung banlasan, no? So nagsasaka din po kayo, kuya? Opo. So sa ngayon nakapagsasaka pa kayo? Hindi na? Hindi pa kay maraming ilaga. Maraming daga. Mm. Kahit ngayon madami pa. Marami pa. Ilang taon na kasi yung daga, no? Parang na sir, mag 3 years na yata ang daga. Kasi nagtanim kami ng mais bilang dalawang bag. Wala talaga yung sir. Dito? Oo, doon sa uma namin. Kaingin namin. Hindi yung sir, hindi nagtulo na lagi ng ilaga. Kinain pa din ng kinain daga. din Kahit ng ilaga. nilagyan ng Oo. simphosphate. Kaya mahirap ang namin hanap buhay ngayon kasi kung kami ng uma namin, so mag 3 years na, kaya mahirap talaga kami. Kaya naghahanap kayo ng ibang paraan na pagkakakitaan. Na-mention mo kanina ate na wala ng tao dito sa Sitio Pulangi 5, no? Bakit po kayo napunta rito? Bakit kayo napunta dito ngayon? Kasi po dito kami ng source namin kasi yung Taiwan talaga parang makatulong sa aming araw-araw kung may Taiwan kami. Kasi ang punta namin dito Manglaya. So mangisda daw sila mga kababayan. Kaya napunta sila ngayong araw na to. And tamang-tama din na pumunta tayo dito. Buti na lang at naabutan natin sila. Kasi pag wala talaga tayong maabutan dito. Mga manok lang yung maabutan natin. Buti na lang at nakita natin sila. Dahil mangingisda daw po sila ngayon.
So, ibebenta nyo ba yung isda na? Oo sir, ibibenta namin sir. Tapos kung halimbawa kung mayroon kaming makuha mga dalawang saga, dalawang tuhog, yun, nakabili na kami ng asukal, kape, bigas, lahat ng mga kailangan sa Magkano bahay. po yung isang Ang isang saga, isang tuhog, tag 200 ang binta namin. 200 pesos? 200 pesos ang isang saga. So, dinadala pa yan papunta doon? Oh, dinadala din namin sa Lama-Lama. Nagbabangka lang kayo papunta doon sa Lama-Lama? O Lalakad din sir. Lalakad. Naglalakad Mm, din. lalakad. Ilang oras ang paglalakad galing dito papuntang Lama-Lama ate? 1 oras at kalahati yung maglakad kami papunta doon sa Lama-Lama. Mahirap ba mangisda kuya? Ikaw ang nagapangisda kuya? Mahirap? Dalawa, sir. Kayo dalawa. Kaya sir, ito ko parang nagkubal na sir yung pag pag bugsay. Ikaw ang taga-bugsay, si kuya ang Mahirap ang mangisda, tapo ng sir, laya. Kasi yung yung malakas na sir, yung yan, Yung alon ng yung tubig. alon sir, doon kami magdaan. So parang ang namin sir, yung buhay namin parang Risky, no? Mahirap Napaka-risky. talaga. Mahirap talaga sir kasi hindi mo na anuhan kung ang buhay mo o mabuhay ka pa o di kaya yung bangka makulob. O Nasubukan nyo na madisgrasya sa bangka? oo sir, nasubukan namin sir. Kamusta? Mabuti nga sir kung mabuti kasi nag-rescue yung yung pinsan ko. Yung nag-rescue, sabi ako na rescue kasi na yung bangka namin. Nataob. Yung nataob sir. Pero yung mga gamit namin hindi namin nakuha yung bangka. Abate ang bangka? Bangka, laya at saka yung mga gamit bugsay, tukon hindi namin nakuha. So ang lang yung naanod na yun. Okay. Malalim din. Malalim sir ito. Parang yan, Ilang feet yan? 75 feet. Oh, pira kung pa iba. Pila ka pi? Lalom daw sir ba? 30 ba may 30 feet? Ang lalim na po nun mga kababayan. So, kumbaga 2 feet, 3 feet is equivalent to 1 meter. So, 30 feet nasa 10 meters. Ang lalim niya. Wow. Tapos, malalaki po yung isda dito, no? Oo, Malalaki yung malalaki sir, mag 3 kilos ang isang sa mag 1 and 3/4. So, ngayon natin nawala na kayong nahuhuling isda. Wala. Gaano po kahirap ang buhay ng wala nang nahuhuling isda? Sir, so kahirap lang sir, mahirap na kami. So naghanap kami ng ibang paraan na makabili kami ng bigas. So kaya nagpunta kami dito para manglaya kasi wala na kaming pambili ng mga gamit namin, asukal, kape, asin, bitsin. Kaya nakapunta kami dito sa sa Pulagi kasi dito lang yung source namin. Hindi din kayo natatakot dito? Kayo lang dalawa? Ay hindi sir, kay parang dito naman kami nagmatanda. So parang na kami, na immune. Nayus na kayo dito. Pangingisda lang sir, parang mahirap talaga. Parang isugal namin ang buhay namin sa tubig. Kasi diyan lang kami mabuhay. Sinusugal yung buhay para sa konting income. Yes sir. Kasi pag hindi mo yun ginawa, wala ka din pangpakain sa pamilya. Kaya sir, No? kahit na malaki ang tubig sir, sinusubukan namin na manglaya para mabuhay lang kami. Kasi diyan lang kami makakuha, kung makahuli kami ng Taiwan, diyan lang kami makakuha ng pambili namin ng bigas, lahat ng galamitin sa bahay. Ilan na po yung anak niyo, kuya? 2 po. Dalawa. Very good. Nag-family planning. Dalawa lang sir kasi Very good. alam ko naman na mahirap magbuhay ng bata. At saka kung marami Dapat naman sir, responsableng hindi no, namin pero- maano yung kanilang mga hingi sa amin, kaya nag-control kami. Ilang taon na po yung anak ninyo? 12 yung panganay, 9 yung Ang isa. ang isa. Yung babae. bunso. So lalaki at babae na. Oo. Ayun. So na-mention din ni ate kanina mag-abroad ka sana. Bakit mo naisipang mag-abroad ate? Sir, sa kahirap lang sir, kasi gusto ko yung mga pangarap ng mga anak ko is makuha ko, kaya nag-decision ako na mag-abroad. Kasi kung dito lang kami ng Taiwan, so isang buwan, ilang lang ang namin, ang income. So hindi makaano sa mga anak ko. Hindi makasuporta. Hindi maka-afford sa kanilang ilang mga gamit. Pangailangan. Yun, kaya nakapag-decision ako na mag-abroad sana. Okay lang din sa'yo kuya na mag-abroad si ate? Okay rin. Hindi mo ba mamimiss yung mga anak? Ay sir, mamimiss ko talaga kasi yung paglakad ko sa abroad para rin sa kanila, sana. Kaya titiisin na lang. Titiisin ko na lang ang ko sa kanila. Titiisin na lang yung mamimiss mo Oo, sila. namimiss ko sila. Para mabigyan lang ng magandang Kinabukasan. kinabukasan. Yun po mga kababayan yung
kayang gawin ng isang magulang para doon sa kanilang mga anak. Kaya doon po sa mga may mga magulang na nag-abroad, no, mga kabataan na may magulang na nag-abroad, inyo pong pakasikapan yung inyong pag-aaral at bigyang malaking pansin o bigyan ninyo ng pansin yung ginagawa ng inyong mga magulang na kahit malayo sila, dahil sa kanilang pagmamahal po sa inyo ay nakukuha nila na mag-abroad or nagagawa nilang mag-abroad kahit na mapalayo sa inyo. At kahit na namimiss kayo nila ay kanilang tinitiis yun para lang mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Kaya saludo po kami, lalong-lalo na karamihan po sa mga nanonood sa ate-ate is mga OFW. Kaya saludo po kami sa mga kababayan nating OFWs and sa lahat ng parents na, sa lahat ng magulang na ginagampanan yung kanilang responsibilidad bilang magulang. Kasi hindi natin maiwasan natin maraming mga kabataan ngayon, child labor. Ng mga bata yung sa murang edad ay naghahanap buhay na para makatulong lang sa pamilya. Kaya believe din po ako sa inyo, kuya, na meron talagang plano sa pamilya, no? Kasi nagpa-family planning po sila, mga kababayan. And that's very good, no, para magampanan nila lalo yung kanilang responsibilidad dun sa kanilang pamilya. Meron lang kaming konting tulong sa inyo, no? And sana'y pagpasensyahan nyo na, konti lang po talaga ito. Bali, ito lang po ang makayanan namin, no, na may tulong dun sa ating mga kababayan. At nais ko pong magpasalamat dun sa ating mga kababayan na patuloy na nanonood sa ating mga munting videos, nagsishare ng mga videos natin. Dahil po sa inyo ay able din po tayo na magkaroon ng konting sahod sa YouTube, at yun po ang ginagawa nating pantulong dun sa ating mga kababayan. So, sayahan ako, ihatag ko yan. Ayan. So, ate, pagpasensya nyo, konti lang po talaga. 1,500, 2,000 pesos. So, pagpasensyahan nyo na po ang munti naming nakayanan, no, para kahit papano po makatulong sa inyong pamilya. Sir, salamat po sa tulong, sir. Hindi ko na ganito ang nagampanan ko ngayon, sir. Salamat sa tulong po. Salamat. Ulitin ko, maraming salamat po sa inyo. Masaya si ate. Parang masaya ako kasi hindi ko talaga expect ng ganito. Tanggap ako ng ganito, sir. So Plano talaga ng Panginoon. parang na masaya ako, sir. Gusto ko siguro na magbalik kami doon sa mga anak ko kasi parang masaya-saya talaga ako, sir. Ganito ang naano ko sa inyo. Plano talaga ng Panginoon, mga kababayan, no? Kasi hindi din namin to in-expect na sila yung maabutan namin Sir, dito. maraming salamat talaga, sir, kasi hindi ko na kasi yung mga anak ko, sir, 2 salmon lang ang bigas yung naiwan ko sa kanila, yung una, sir, yung unang simana. So kahapon, sir, naghanap ako ng pambili ng bigas. Ayun, sabi ko ng mga anak ko, dito lang muna kayo sa bahay kasi maghanap buhay, mangingisda naman kami para makabili kayo ng mga pagkain ninyo. Sabi ko sa kanila, makabili tayo ng mga asin-bitsin natin, asukal. Ayun. Tapos yung anak ko, sir, sabi ni mama, magbili ka ng vitamin ng mga, sabi ng anak ko, sige, maghintay ka lang dito, baka makahuli kami ng Taiwan, isda. So, mabilihan ka ng vitamin. Ayun, sabi ko ng anak ko, ng babae. So ngayon may pambili ka ng vitamin. So, salamat din, sir, kasi may na pambili na ako ng vitamin, tapos magatas ng anak ko. Ang gusto kong sabihin sa iyo, sir, salamat po sa iyong binigay sa amin. Kasi hindi namin masiguro kung makakuha pa kami ng isda, makahuli. Kaya parang mahirap talaga yung isdang huliin. Pero sa ngayon, may nakita kami na binigay sa amin nga kunti lang. Salamat sa inyo, sir. Para sa amin, sir, malaki-laki na talaga ito para sa amin. Ayun, so ayan, nais kong pasalamatan, ate, yung ating mga kababayan na nanonood ng ating mga videos. Hindi nag-i-skip ng ads dahil sila po yung, kumbaga, sila po yung ang suporta po nila at pagmamahal, no, at panunood ng ating mga videos. Malaking tulong po talaga dun sa ating mga kababayan kinakapos. Alam ko po, mga kababayan, na this is just a band-aid solution. Yung ginagawa natin ito is a band-aid solution sa poverty or sa kahirapan. Kasi hindi man natin talaga masusolusyonan yung kahirapan. Kumbaga, ang 2,000 pesos, hindi yan solusyon sa kahirapan. Bali, sila din po yung magpupursige para makaahon sa kahirapan. Bali, yan po ay it's like a band-aid or alalay lang po talaga. Pero sa alalay na ito, mga kababayan, na ipapakita natin yung
bayanihang Pilipino. Kasi doon tayo nakilala sa bayanihang Pilipino, ate, no? Ang mga Pilipino ay nakilala talaga sa pagtutulungan at hindi pag-iiwanan, di ba? So, samahan natin sila mamaya. Okay lang ba sa inyo, kuya, ate? Nasamahan namin kayo doon manglaya. Sige, sige, sige. At nang kahit papaano mapakita natin sa ating mga kababayan kung gaano kahirap yung pangingisda. So mga kababayan, sasabayan daw po natin si Ate Clara and si Kuya Sainudin sa kanilang pangingisda. So, bali po, sasakay tayo doon sa kanilang bangka and sana gabayan tayo ng Panginoon at sana makarami po silang huli no, ngayong araw. Bali, kinakabahan man ako mga kababayan, pero para mapakita ko po sa inyo kung gaano kahirap yung pangingisda, ay gagawin ko po ito. So, let's go mga kababayan. Let's go mga bay. So, nire-ready na po ni ate at ni kuya yung kanilang bangka. So, napakadelikado po nito kasi walang katig. Walay katig and at the same time, wala po itong makina. Bugsay. So, si ate po yung taga-bugsay mga kababayan. Si kuya din po yung taga-tapon ng laya. Laya. Sasakay na po tayo dito mga kababayan upang masamahan sila ni ate na mangisda. Dari sa tunga. Okay lang po. So, sasamahan po natin sila na mangisda ngayon mga kababayan. Ganito po kahirap. Dito pa lang po sa gilid ay napakalalim na po. How much more doon sa gitna. So, naano mo ginabutang nga paon ko yan, no? Pain. Papaya. Dahon ng papaya. Sana makarami tayo ngayon. Sana maghuli tayo. Oo nga po eh. Para mag-videohan mo. Opo. May taga-bugsay po dyan. No? Si ate ang taga-bugsay, siya ang taga-timon. Ay, malayo pa palang biyahe ito mga kababayan. Hindi po basta-basta yung kanilang ginagawa. So, kailangan lang po talaga na dito sa gilid, ate. Malalaman niya kaagad pala, no? Mabigat ang laya, kuya? 15? Wow, 10 to 15 kilos. Sa pangalawang pagkakataon mga bay ay wala pa ring huling isda sina Kuya Sainudin. Kaya minabuti naming pumunta sa kabilang pampang upang doon
ihagis ang kanyang mga lambat baka sakaling merong isdang mahuhuli. Sa mga puntong ito mga bahay ay nawala yung aking excitement. Nahaluan na ito ng pag-alala. Baka walang makuha sina Kuya Zainuddin. Kasi iniisip ko mga bahay na ang kanilang mga anak ay nag-aantay sa bahay at umaasang may maiuwing isda ang kaniyang mga magulang. Mailang ulit man inihagis ni Kuya Zainuddin ang kanyang mga lambat, ngunit sadyang walang isdang nakukuha. Kaya ako ay nalulungkot. Napaka-risky, napakahirap ng kanilang ginagawa. Pero wala palang maiuwing isda para sa kanyang pamilya. Kaya hindi din natin masisi mga kababayan na wala na yung ibang mga kababayan natin dito. Kasi mahina. Sa huling mga pagkakataon mga bahay ay sinubukan pa din ng mag-asawa na ihagis ang kanilang mga lambat. Baka sakaling meron na silang mahuhuli. May kable. Mahina sa ngayon. At sa huling pagkakataon mga bay ay wala pa ring huling isda ang mag-asawang Ate Carla at Kuya Zainuddin. Ayun po mga kababayan, nasamahan natin si Ate Clara and si Kuya Zainuddin na tingnan yung kanilang mga pain doon. Pero sad to say mga kababayan na wala pong huli. So ganyan po kahirap mga kababayan yung ginagawa nila dahil hindi palagi na may huli sila. So pag ganito na wala silang huli mga kababayan, ay uuwi na lang po sila doon na walang huli. So it's like wala ka ding dadalhin para sa pamilya mo. So gaano po yun kahirap atin na so pagpunta mo dito wala kang dala at umaasa na meron kang madadalang isda pa uwi doon sa bahay, tapos pag uwi wala kang madadala.
So parang ano sir, parang para sa akin, mahirap talaga sir kasi yung anak ko, nag-asa na sila na makahuli kami ng isda. So wala. So yun, paano na lang mahirap talaga. So yun po mga kababayan, yung tinitiis ng ating mga kababayan dito sa sitio Pulangi 5. So magdadalawang buwan na atin no, na ganito, walang huli. Dalawang buwan na. Gaano kahirap mag ano nito kuya? Mag tapon ng layo kuya. Mahirap? Sir, mahirap yan kasi yung panahon sir na nahulog siya. Pag itsa niya sa alayan, nahulog talaga sir. Siya ang nahulog? Oo, siya sir. Oo nga eh. Ako Kawawa nga lang doon naman yan. kanina na umuupo lang po ako doon mga kababayan, yung mga ang akong unod ba nagakurog na nanginginig nga po ako eh. O, i-try mo daw sir, tapos magtayo ka lang sa bangka. Mahirap. Ay wow, mabigat siya. Mas mabigat pa doon. Mas mabigat pa sa mga boxes na dala natin kanina. No? Kaya hanga po talaga ako sa ganitong pamumuhay mga kababayan. Na kahit mahirap, pilit na ginagampanan ng ating mga kinakapos na mga kababayan para no, makapagbigay ng pangangailangan din sa kanilang mga pamilya. So, dyan ko lang siguro tatapusin ang vlog natin for today mga kababayan. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating vlog for today and mga bay na matulungan natin ang mga kagaya nila ni ate at ni kuya. Kahit papano, kung wala man po silang huling isda, kahit papano meron po silang madadala dun sa kanilang pamilya. So but before namin tatapusin itong vlog namin, magkaiba man tayo ng religion. Islam po kayo, kami ay Christian. Pero nais lang po namin na magbigay ng panalangin or prayer. Okay lang po ba Okay yan? lang po sir. Ayun. Bali, magkaiba man tayo ng faith mga kababayan. Ngunit isa pa din yung Panginoon natin. Isa pa din yung God natin. Di ba kuya no? So sige, magpipray lang po tayo. Most gracious and heavenly Father, we thank you for this wonderful morning, this wonderful afternoon na nakilala namin si Ate Clara and si Kuya Sainudin. Maraming salamat po Ama dahil pinagtagpo niyo po ang landas namin at kahit papano po ay nabigyan po namin sila ng kunting tulong na galing po sa inyo Ama. Aming dalangin na patuloy niyo po silang gabayan sa lahat ng kanilang naisin, sa lahat ng kanilang gagawin. Aming patuloy na dalangin ay pagpalain niyo po sila. Pagpalain niyo po sila sa kanilang hanap buhay, sa panghingisda, sa pagbanlas, Lord God. Ikaw ang kanunay nga manalangin sa ilaha. Aron Lord God nga kahit papano ilaha nga mahatag sa ilaha nga pamilya ang gikinahanglan sa matag adlaw. Lord, ginasalig namo ang tanan nga kanimo tungod kay wala kami sarang mahimo kung wala ka sa among kinabuhi. We praise you and we glorify you, Father. We give you thanks and we give you glory. In Jesus' name, amen and amen. So maraming salamat Kuya. Kuya Sainudin, tama? And si Ate Clara. Maraming salamat po at nakapanayam namin kayo ngayong hapon. So maraming salamat mga kababayan. Maraming salamat po mga bay sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay doon sa ating mga munting mga videos. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ngayong hapon, paki-like and share po ang ating video mga kababayan at malaking tulong po yun. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe to our YouTube channel. Maraming salamat po. God bless mga kababayan. Mag-ingat po kayo palagi. God bless and always stay connected to God. Bye for now.